Mga dat ko may nakita akong post and it's from Baste Duterte. Naloka ako kasi tinawag niyang baboy si Tamba. So, alam niyo yun, yung clash kasi, yung sigalot ni Tamba at saka ni VP Sara, hindi pa obvious. Si Tamba kasi talagang dinideny niya na siya ang, di ba, ang, or maybe hindi siya vocal, or maybe he stays up, hindi optimistic kunwari puro positive lang yung posting, di ba? Hindi niya binibira si VP Sara, wala kang maririnig na masamang tinapay kay Tamba. Puro lang siya trabaho, di ba? Ganyan. So wala kang ngiti-ngiti lang ang lulunyo, talagang siguro advice yan ni Jahas. Na gusto nila lagi kasi ay masyado ito malakas yung audio natin. Gusto nila positive lang lagi, walang nega campaigning, walang nega post, walang ganon, no? Puro positive. So sa ganyang paraan kasi tayo nabudol mga ate at kuya, di ba? Kasi yung team ang unit team noon at ang team ni Kuting ay wala talagang mga post ng pagpatol sa mga bashers, di ba? Although kaming mga vloggers na noon, dahil supporter nga ako ni Kuting dati, kami ang gigil sa mga umaaway, umaalipusta, sumisira kay PBBM. Nagtampo pa nga tayo at one point dahil sinabi ni PRRD na weak and spoiled si Kuting, di ba? So, despite yung mga tire raids kay Kuting, wala silang clap back, hindi nila pinatulan. They stayed and remained positive lang kuno, no? Tapos hindi nga nila gusto yung mga pakulo ni Direk Daryl Yap, shout out, and ni Senadora Amy, yung mga Lenlen series na inaaway si Lenlen kasi that's negative daw. So itong mahirap, di ba? Yung mga, alam niyo na, yung nagtatago sa maamong mukha ng anghel. Pero hindi nakaligtas yata sa matalas na pakiramdam ng kapatid ng ating pangalawang pangulo at mayor ng Davao City na si Baste Duterte ang mga pretensions ni Tamba. Ito po yung, nandito pa ako sa isang account ni Baste. Ito. Ayan, Sebastian Duterte, okay, with almost 500,000 followers, 400,000 mahigit. But disclaimer mga ate at kuya, may nakita pa akong isang account, pupuntahan natin mamaya, si Baste Duterte, at yun ay merong check, meron siya verified, ibig sabihin kanya yun. But this one is followed as well by many. Baka ito ay personal Facebook account niya, kasi yung kanyang link, kung ipapakita ko sa inyo, ayun nasa pinakataas, facebook.com/Sebastian Z or Zimmerman Duterte. Yan, di ba? Yan yung kanyang link. Anyway, may isa pang Baste Duterte na account or Sebastian Duterte account na meron talagang blue check sa dulo ng pangalan, ibig sabihin verified account. But this one is also followed by many. So I have a feeling na baka personal Facebook account lang to ni Baste. Sinishare niya yung mga yung mga talagang miyembro, no? Or officials ng PDP Laban, PRRD, si Cusi, ayan. Si Jose Alvarez, sino ba yon? Si Binoy nandito, wow, bongacious. Tsaka si Senator Bongo, yan. Okay. Sinishare niya yung mga officials ng PDP Laban. Ayan. And then, may nakita ako, ito, sinare niya. Kayo na lang po ang mag-translate for me, pero medyo nagigets ko naman, at saka may translation ng English, okay? Pero pitiful pig ang translation nitong Bisaya, pero parang hindi accurate kasi ang translation nitong caption ay pitiful pig, kawawang baboy, claimed it simple. Medyo magulo yung claimed it simple. Shinare ni Baste yung video ni Tamba na napahiya doon sa, ayan, yung nasundot siya ng flag nitong kababayan natin from Japan. Alam nyo, nararamdaman ko may gagawin may gagawin silang paraan para mapabaligtad tong mama. Itong kababayan natin sa Japan, feeling ko gagawan nila ng paraan yan na mag-release ng statement at baka humingi ng sorry. It's just me. Sana hindi. Sana humalik pa sa balikat. Sana
wag siyang, 'di ba, wag siyang mag-give in sa pressure yung kababayan nating lalaki na may hawak na flag na muntika ng masundot si Tamba. Puntahan natin mamaya yung allegations. Nga pala mga ate at kuya, ang sabi yung mga vloggers ngayon na nakakagulat, mga influencers na hindi naman politics ang content, biglang naging pro Tamba na. May allegations na 14 million ang bayad. Hindi ko alam kung per head or paghahati-hatian naman, pero hindi eh. Kung paghahati-hatian ng mga kilalang influencers ng 14 million, liliit. Right? Pwedeng 1M, baka katakam-takam ng 1M sa mga influencers na yan eh, no? Eh, malaking bagay ngayon, lalo't mahal ang bilihin. Anyway, itong sabi, i-comment nyo po sa comment section kung ano yung inyong pagkakaintindi nitong Cebuano word or Visayan word na kinaption ni Baste. Luuyas baboy oy. Parang nakakaawa yung baboy oy, parang ganun yung pagkakaintindi ko. Giangkon og yano. Giangkon, inangkin ang pagkakaintindi ko dito mga ate at kuya, inangkin ang katangahan. Parang ganon. Tama po ba yung yano ay parang stupid, idiot, ganon? Kasi ito yung nakita kong meaning ng yano. Mali pa nga yun eh, homely daw yung yano. Pero dito sa Bisaya, ang yano daw ay ano ba to? Changeling, cretin, half-wit or bobo, idiot, jologs. Jologs ba yon? O idiot. Hindi nakikita yata. Ayun yung idiot, yung naka-highlight ng blue doon sa dulo. Imbecile, moron, mga mababang level ng IQ, di ba? Ayan, imbecile, moron. Simple daw sa Davao. Sabi naman ni Dudes Taripe. Okay. So, iba-iba ang meaning ng yano, depende sa bagay. May mga similar tayong mga dialects. May mga similar words tayo na iba naman ang meaning. Halimbawa na lang yung lagay. I-type ko yung lagay mga ate at kuya ha. Type ko dito yung lagay. Hold on. Oo nga no, baka may ibang meaning yung yano. Depende sa region. Hold on. Lagay. Asa nang imong lagay dong? Dakog lagay. 1, 2, 3. Ayan, lagay. Ano ang ibig sabihin ng lagay? Well, sa Tagalog, ipatong, 'di ba? Or ilagay, ganon. You put it there, parang ganon. Pwede ring ang lagay ay suhol, tama ba? Ang lagay ganon na lang. Sa Bisaya, ang lagay ay ari ng lalaki. Pag dakog lagay, malaki ang ari. May ibang parts ng Visayas nang ibig sabihin ng lagay, mga ate at kuya, ay yag balls, not the penis. Hindi yung mismong ari, kundi yung balls. Lagay, di ba? Tama po ba? Feeling ko sa Ilonggo ang lagay ay yung balls, yung scrotum. Pero yung lagay kasi sa ibang salita ng Cebuano ay, lalo sa Cebuano ay hoten, parang gano'n. So iba-iba. Okay, kasi nakita ko sa comment section nyo, sa comment section na ang sabi nyo ay ang lagay ay ordinary. Okay. Yan, mabuti nagko-comment kayo. Yano can mean ordinary. Kumbaga simpleng inangkin, parang nagbitay-bitay ang lagay kay dako kaayo, no? Yano means hustler, iba-iba rin. Yano nga tao, simpleng tao. Ibig sabihin, kung i-adapt natin yung meaning ng simpleng tao, sabi nga ni Ate Kate, pinahiya ng simpleng tao, naangkin, na-conquer. Parang ganun, tama ba? Kumbaga ay kawawang baboy na kayang pahiyain ng ordinaryong tao. Yun ba yun? Pero mga ate at kuya, yung lagay connected din kay Tamba, no? Los imong lagay. Los imong lagay, ginagawa. Okay. So, yeah. If you come to think of it, parang naawa nga naman si Baste. Kawawang baboy. Yun ang meaning ng kanyang post, di ba? Luoyas baboy, oy. Kawawang baboy, oy. Di ba? Nayari ng ordinaryong tao, ng ordinaryong mamamayan. Parang ganun, di ba, no? Yun siguro ang meaning. So, siya lang hoten, di ba, Miss Manyeka?
So, mga ate at kuya, anong masasabi nyo dyan? Di ba? Tawang-tawa rin si Baste dito sa video, shinare pa nga. At tinawag niyang baboy. Alam niyo sa mga kababayan nating Muslim, buti hindi Muslim si Baste, di ba? Pero sa mga kababayan nating Muslim, kapag tinawag kang baboy, I think that's very derogatory. Di ba? Kahiya-hiya, parang ikaw ang pinakamababang uri ng hayop. Marumi kang hayop. Hindi ka matabang tao or masibang tao or ganid, kundi marumi kang hayop. Right? Marumi ang pagkatao mo kapag tinawag kang baboy. Well, papatulan kaya ni Speaker Martin ang post ni Baste? O stay positive lang siya? And then, bahala na ang yung mga influencer ngayon na biglang naging political vloggers to attack. Ganun ba yon? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.